Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang ahente ng Interpol na nahuli ng Italian Mafia. Sa sandaling iyon, nais ng mafia na ibunyag ng ahente ang kinaroroonan ng kanyang kasamahan na nagtraidor sa kanila. Gayunpaman, tumanggi ang ahente na ibunyag ang impormasyon na naging sanhi ng pagkabigo ng mafia boss na nagngangalang Silvio at humantong sa kanya na putulin ang daliri ng ahente habang sinasabing patuloy niyang pahihirapan ang ahente. Hindi na nakayanin pa ang sakit, sa wakas ay isiniwalat ng ahente na ang hinahanap nilang kasama ay nasa lungsod ng Bertipaglia. Matapos malaman ito, agad na pinatay ni Silvio, ang pinuno ng mafia, ang ahente. Makalipas ang isang buwan, lumipat ang eksena sa isang single mother na nagngangalang Karina na nagtatrabaho sa isang tindahan ng gulay. Nabatid na si Karina ay isang dating adik na matagumpay na nalampasan ang kanyang adiksyon. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Karina mula sa isang kaibigan na dati ring adik na katulad niya. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na siya ay hinaharas ng isang dealer dahil sa mga utang mula sa nakaraan. Nang marinig ito, hiniling ni Karina sa kanyang kaibigan na maghintay habang siya ay darating, at walang pag-aalinlangan, umalis siya sa kanyang trabaho at nagmamadaling pumunta sa lokasyon. Pagdating ni Karina, nakita ni Karina ang kanyang kaibigan na takot ngunit pinapakalma niya ito. Di nagtagal, lumitaw ang dealer na nagngangalang Charles na humihingi ng bayad para sa mga nakaraang utang ng kanyang kaibigan. Bukod pa rito, binanggit din ni Charles na malaki ang paglaki ng interes sa utang. Nang marinig ito, pilit na sinubukan ni Karina na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit kulang ang kanilang pera, kaya nag-atubili na ibinigay ni Karina ang singsing ng kanyang ina kay Charles. Sa huli, pumayag si Charles na palayain ang kaibigan ni Karina, na lubos na nagpapasalamat sa kanyang tulong. Pagkatapos nito, nagpaalam si Karina at bumalik sa tindahan ng gulay para tapusin ang kanyang overtime na trabaho. Bumalik sa tindahan ng gulay, mabilis na natapos ni Karina ang kanyang mga gawain, na kinabibilangan ng pagbebenta at pagbabalot ng mga gulay. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na babae na nagpaplanong bisitahin siya sa pagdating ng holiday. Napag-alaman na ang kanyang anak na babae ay nakatira sa kanyang dating asawa at ngayon ay nais na makita ang kanyang ina. Sa sandaling iyon ay binanggit din ng kanyang anak na darating siya sa airport bandang 5 a.m. at umaasa na hindi mahuhuli si Karina sa pagsundo sa kanya. Nang marinig ito, nangako si Karina na nasa airport siya bago mag 5 a.m. Makalipas ang ilang oras, habang nagtatapon si Karina ng basura, aksidente niyang nasaksihan ang isang magnanakaw na sangkot sa isang shootout. Dahil ayaw niyang madamay, mabilis na sumakay si Karina sa kanyang sasakyan at mabilis na tumakbo palayo sa pinangyarihan, habang ang magnanakaw na ayaw mag-iwan ng mga saksi, ay kinuha ang ninakaw na briefcase at mabilis na hinabol si Karina. Ilang sandali pa, nakapasok ang magnanakaw sa kotse ni Karina at inutusan siyang umalis kaagad sa lugar. Samantala, ang briefcase na ninakaw ng magnanakaw ay nawasak at sinunog ng apoy. Sa paglalakbay, hiniling ng magnanakaw, na nagngangalang Kovac kay Karina na dalhin siya sa isang pharmacy dahil siya ay nagkaroon ng malubhang sugat sa tiyan. Sa ilalim ng pagbabanta, walang pagpipilian si Karina kundi sumunod sa kanyang mga kahilingan. Pagdating sa harap ng pharmacy, inutusan ni Kovac si Karina na bilhin ang mga gamot na kailangan niya at binibigyan din siya ng communication device para manatiling konektado sa kanya. Pagdating sa loob ng pharmacy, mabilis na binili ni Karina ang mga gamot ayon sa bilin ni Kovac sa pamamagitan ng communication device. Samantala, patuloy na tinutukan ni Kovac ng baril si Karina para matiyak na hindi siya magsumbong sa sinuman. Sa sandaling iyon, napagtanto ng pharmacist na nasa panganib si Karina at sinubukan siyang tulungan. Kasabay nito, nagpaputok si Kovac sa pharmacy at inutusan si Karina na bumalik kaagad dala ang gamot na nagbabanta na papatayin si Karina at ang pharmacist kapag hindi siya sumunod. Pagkabalik sa sasakyan, tinanong ni Karina kung saan sila susunod na pupunta, at sinagot ni Kovac na pupunta sila sa kanyang lugar upang gamutin ang kanyang sugat sa tiyan. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Karina na wala siyang sariling bahay ngunit nagrente siya ng isang silid, at inutusan siya ni Kovac na dalhin siya doon. Pagdating sa loob ng silid ni Karina, binalaan siya ni Kovac na huwag subukang tumakas dahil hahabulin niya siya. Habang nasa loob sila, hiniling ni Kovac kay Karina na tulungan siyang gamutin ang kanyang sugat sa tiyan. Maya-maya pa ay kinatok ng may-ari ang pinto ng kwarto niya na naabala sa ingay na ginagawa ni Kovac.
Bukod pa rito, nakakita ang may-ari ng mga mantsa ng dugo sa harap ng pinto. Sa sandaling iyon, si Karina, na hindi gustong ilagay sa panganib ang may-ari, ay tiniyak sa kanya na ang lahat ay maayos. Pagkatapos noon, humingi ng damit si Kavak kay Karina, at buti na lang may mga damit siyang panlalaki sa dati niyang asawa. Inutusan tuloy ni Kavak si Karina na lumingon sa pinto habang nagpalit siya ng damit dahil Interpol agent talaga si Kavak. Pagkatapos ay nakatanggap si Kavak ng isang tawag sa telepono mula sa isang tao, na lumalabas na si Silvio, ang mafia boss na namamahala sa Italia. Sa sandaling iyon, tinanong ni Silvio kung nakuha na ba ni Kavak ang ninanais na item ngunit sumagot siya na may mga problema siya at humiling kay Silvio ng karagdagang oras. Samantala, narinig naman ni Karina ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng communication device na humantong sa kanyang pag-isip na si Kavak ay isang tiwaling ahente ng Interpol na nagtatrabaho para sa mafia. Gayunpaman, dinala ni Kavak si Karina sa ibang lokasyon kung saan naglakas loob siyang magtanong kung tiwaling ahente ng Interpol si Kavak. Nang marinig ito, sa wakas ay ipinaliwanag ni Kavak na minsan na siyang nakapasok kasama ang kanyang partner sa mafia group ni Silvio. Sa kasamaang palad, ang kanilang pagbabalat kayo ay nalantad, at bilang resulta, ang kanyang partner ay kailangang mamatay. Samantala, nakatakas na si Casey sa labas ng bayan, ngunit sa huli ay nagkaroon siya ng dahilan kaya bumalik siya sa grupo ni Silvio. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Kavak na inutusan siya ni Silvio na magnakaw ng mga ilegal na gamot sa isang karibal sa negosyo. Noong una, nagawang nakawin ni Kavak ang ilan sa mga gamot, ngunit sa kasamaang palad ay nasunog ang mga ito habang hinahabol niya si Karina kanina. Maya-maya, huminto sina Kavak at Karina sa isang lokasyon kung saan binabalak niyang bitagin ang ilang mga dealers upang muli niyang nakawin ang mga ilegal na gamot. Binigyan ni Kavak ng pera si Karina at sinabihang makipagkita sa dalawang dealers at magpanggap na bibili ng malaking halaga ng ilegal na gamot. Nang makipagkita si Karina sa mga dealers, sinabi niya na gusto niyang bumili ng malaking halaga ng ilegal na produkto at nasa sasakyan ang kanyang pera. Ipinakita rin ni Karina sa kanila ang perang ibinigay sa kanya ni Kavak para maniwala sila at dalhin siya sa kanilang bodega. Gayunpaman, biglang kinuha ng dalawang dealer si Karina na bihag at hiniling na ibigay niya ang lahat ng pera. Ngayon kalmado, tumugon si Karina na hindi siya ang bibili ng ilegal na gamot kundi ang kanyang kaibigan na nasa loob ng kotse. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang kaibigan ay hindi magdadalawang isip na patayin sila kapag sinusubukan nilang gumawa ng mali. Dahil sa pakiramdam na na-corner, sa wakas ay pumayag ang dalawang dealer na dalhin si Karina sa bodega ng kanilang boss, at inutusan nila si Karina na maghintay sa sasakyan dahil may darating na tao na maghahatid sa kanya sa bodega. Pagbalik sa sasakyan, nakiusap si Karina kay Kavak na palayain siya dahil kailangan niyang sunduin ang kanyang anak sa airport, pero hindi siya pinansin ni Kavak. Maya-maya, dumating ang isang tao na maghahatid sa kanila sa bodega. Habang sinusundan ni Karina at Kavak ang rider, bigla siyang nawala sa paningin nila. Sa sandaling iyon, napansin ni Karina ang oras at napagtanto na malamang na nakarating na ang kanyang anak sa paliparan. Palihim na ginulo ni Karina si Kavak at tuluyang nakatakas. Napagtanto ito, galit na galit si Kavak. Ngunit hindi niya sinasadyang natagpuan ang cellphone ni Karina na naiwan sa kotse, kaya napagpasyahan niyang kidnapin ang kanyang anak sa airport dahil alam na ngayon ni Karina ang tungkol sa kanya. Maya-maya, naunang dumating si Kavak sa airport, at nakita ni Kavak ang anak ni Karina, kasama ang isang pulis na naghihintay sa kanyang ina. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang badge para ipakita na isa siyang ahente ng Interpol. Gayunpaman, ang anak na babae ni Karina, na napagtanto na may mali, ay sinubukang tumakas. Maya-maya, nagkaroon ng habulan habang si Kavak at ang pulis ay tuluyang nakatutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Nagbanta tuloy si Kavak na kapag maglakas loob ang opisyal na bumaril, mamamatay din ang bata. Sa huli, sumuko ang pulis, at kinuha ni Kavak ang anak ni Karina. Sa paglalakbay, tinanong ng anak ni Karina, na nagngangalang Lucy, kung bakit siya kinidnap ni Kavak. Ipinaliwanag tuloy ni Lucy na kung gusto ni Kavak ng pera, maling tao ang kinidnap niya dahil walang gaanong pera ang kanyang ina. Lumipat ang eksena kay Karina, na tumawag ng mga pulis. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Karina na ang kanyang anak na babae ay nasa paliparan at hiniling sa mga opisyal na dalhin siya doon. Nang makitang nahihirapan si Karina, sinubukan ng mga opisyal na pakalmeyin siya at sinabihan siyang pumasok sa kotse.
Sa pagkakataong iyon ay biglang lumapit si Kovac sa kanila at agad namang pinakiusapan ni Karina ang mga opisyal na arestuhin si Kovac dahil masama itong tao. Gayunpaman, mabilis na ipinakita ni Kovac ang kanyang badge na nakumbinsi ang pulisya na siya ay isang ahente ng Interpol. Ilang sandali pa, napagtanto ni Karina na nasa kotse na ni Kovac ang kanyang anak habang si Kovac ay may hawak na baril sa isa sa mga pulis at hiniling na pareho silang sumuko upang maiwasan ang anumang disgrasya. Inutusan din sila ni Kovac na iabot sa kanya ang kanilang mga baril. Sa huli, sinunod ng dalawang pulis ang kanyang mga kahilingan habang si Karina ay sinabihan na agad na lumipat sa sasakyan. Nang lumipat na siya ng sasakyan, nakiusap si Karina kay Kovac na tanggalin ang posas sa mga kamay ng kanyang anak at buti na lang pumayag si Kovac. Sa paglalakbay, nakatanggap si Kovac ng tawag mula kay Silvio, na nagtanong kung natapos na ba ni Kovac ang gawain. Sa pagkakataong iyon, hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin at nagsabi siya na magkita sila dahil may kailangan silang pag-usapan. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa tirahan ni Silvio at mabilis na pumasok si Kovac sa loob. Maya-maya pa ay dumating na ang mga tauhan ni Silvio para kunin si Lucy habang si Karina naman ay napasigaw sa gulat ngunit wala na siyang magagawa lalo na't nakaposas ang kanyang mga kamay sa manibela ng kotse. Lumipat ang eksena sa isang silid kung saan humiling si Kovac kay Silvio ng kaunting oras, at sinagot ni Silvio na bilang isang matalinong boss ng mafia, bibigyan niya ito ng 1 oras upang magnakaw ng 5 kilo ng ilegal na produkto. Gayunpaman, kung mabigo muli si Kovac, isang matinding kahihinatnan ang haharapin niya. Pagkatapos noon ay bumalik na si Kovac sa sasakyan at agad na tinanong ni Karina kung nasaan ang kanyang anak, at ipinaliwanag ni Kovac na binigyan siya ni Silvio ng 1 oras lamang para magnakaw muli ng mga ilegal na gamot, at kapag mabigo siya ay papatayin si Lucy. Nang marinig ito, galit na galit si Karina na isinama ni Kovac ang kanyang anak sa mga problema niya. Napag-alaman tuloy na kaya si Kovac ay sumusunod sa lahat ng utos ni Silvio ay dahil hawak din ng mafia ang sariling anak ni Kovac. Nangangahulugan ito na parehong nasa panganib ang kanilang anak, at pinilit sila ni Silvio na gumawa ng masama. Pagkatapos ay may naalala si Karina at hiniling kay Kovac na i-unlock ang kanyang mga posas at ibigay ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay tinawagan ni Karina si Charles, ang taong dating kumuha ng kanyang singsing, at nagpanggap na gustong bumili ng mga gamot mula sa kanya. Maya-maya, nakipagkita si Karina kay Charles at lumabas din si Kovac mula sa likuran na may dalang baril. Walang pag-aaksaya ng panahon, nagdemand si Kovac ng malaking halaga ng ilegal na gamot kung saan sinagot ni Charles na kulang na ang stock nila ng grupo niya pero hindi siya naniwala. Sa huli, napilitan si Charles na dalhin sina Kovac at Karina sa kanyang hideout. Lumipat ang eksena kay Silvio na nagpapahinga habang pinapanood ang mga anak ni Karina at Kovac. Sa sandaling iyon, sinabi ni Silvio na ang kanilang buhay ay nasa panganib sa loob ng 1 oras kung ang kanilang mga magulang ay hindi bumalik na may dalang mga kalakal na gusto niya, at sila ay papatayin. Sabay na dumating sina Kovac at Karina sa hideout ni Charles. Pagpasok ni Charles, bigla siyang pinatay ng isa niyang tauhan. Pagkatapos noon, naganap ang shootout sa pagitan ng grupo ni Charles at Kovac. Matapos ibagsak ang grupo ni Charles, hindi sinasadyang nakita ni Karina at Kovac ang isang babaeng nagngangalang Emily na nagtatangkang tumakas na may dalang malaking bag na humahantong sa habulan sa pagitan nila. Maya-maya pa, na-corner ni Karina at Kovac si Emily kung saan sinubukan ni Karina na pakalmayin si Emily sa pagsasabing hindi nila siya sasaktan basta ibigay niya ang bag. Matapos ang ilang mga pagtatangka upang bigyan siya ng katiyakan, sa wakas ay sumuko si Emily at ibinigay ang bag bago mabilis na umalis. Pagkatapos noon, bumalik sina Karina at Kovac sa sasakyan para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ay sinuri ni Kovac ang bag at nadiskubring wala pala itong mga illegal goods na kinakailangan nila. Nabanggit tuloy ni Kovac na nauubusan na sila ng oras at imposibleng makahanap sila ng 5 kilo ng droga na hinihingi ni Silvio. Sa makatuwid, ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang mga anak ay ang harapin siya. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Kovac kay Silvio at sinabi sa kanya na nakuha na niya ang mga ilegal na gamot na nagudyok kay Silvio na utusan siyang pumunta sa isang bodega. Hiniling din ni Silvio na dapat patayin ni Kovac si Karina. Maya-maya ay dumating si Kovac sa warehouse kung saan hostage ni Silvio ang kanyang anak. Pagbaba niya ng sasakyan, sinabi ni Kovac sa mga tauhan ni Silvio na nasa trunk ang mga gamot, kasama na ang katawan ni Karina.
Nang buksan ng mga tauhan ni Silvio ang trunk para tingnan, biglang nagkaroon ng shootout. Sa shootout, sinabihan ni Kovac si Karina na huwag matakot dahil kakaunti lang ang mga tauhan ni Silvio sa bodega. Matapos ibagsak ang mga tauhan ni Silvio ay mabilis na hinanap ni na Karina at Kovac si Silvio. Samantala, tinangka ni Silvio na tumakas habang hawak-hawak ang mga anak ni na Lucy at Kovac. Sa kalaunan, isa pang shootout ang naganap sa pagitan nila kung saan nakiusap si Karina kay Silvio na palayain ang mga bata para makatakas siya ng ligtas. Gayunpaman, tumugon si Silvio na malapit nang dumating ang iba pa niyang mga tauhan. Nang may sakay ni Silvio ang mga bata sa isang sasakyan, sinubukan siyang habulin ni Kovac ngunit sa kasamaang palad, siya ay binaril ni Silvio. Sa paniniwalang makakaya niyang talunin si Karina, pinaputukan siya ni Silvio. Samantala, napagtanto ni Karina na wala ng bala ang kanyang baril. Gayunpaman, sa isang punto, nagawa ni Karina na masaktan siya at sumugod sa kotse. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis na humantong sa isang shootout kay Silvio. Nang magkaroon ng pagkakataon si Silvio na patayin si Karina, bigla siyang binaril, at mula kay Kovac ang putok. Sa huli, nagtagumpay sina Kovac, Karina, at kanilang mga anak sa pagsubok. Kinabukasan, makikita natin si Karina na dinadala ang kanyang anak sa isang motel habang bitbit ang isang bag na ibinigay sa kanya ni Kovac. Nang tingnan ni Karina ang bag ay may laman itong malaking halaga ng pera. Makalipas ang isang taon, ipinakita ng pelikula si Karina na ngayon ay matagumpay at nagbukas ng isang marangyang restaurant sa Italian coast. Ang lahat ng ito ay mula sa perang ibinigay sa kanya ni Kovac. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.